Noong February 13 ngayong taon ginanap ang groundbreaking ceremony para sa Kalayaan Avenue Station at Bonifacio Global City, BGC, station ng Metro Manila Subway Project, MMSP, sa Taguig City. Ang kaganapang ito ay hudyat ng pagsisimula ng konstruksyon para sa 2 sa 5 istasyon ng subway na matatagpuan sa lungsod. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ito ay pagmamarka sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng Contract Package 105, CP105 ng MMSP, na naglalayong i-connecta ang Shaw Boulevard sa Taguig. Ang layunin ng proyekto na magbigay ng mas mabilis, maaasahan, at konektadong transportasyon sa Metro Manila, na nagpapanumbalik ng dignidad sa araw-araw na biyahe. Ang lungsod ng Taguig ay magiging mahalaga at major hub para sa subway, dahil sa 5 istasyon na itatayo rito, tulad ng Kalayaan, BGC, Loten, Senate DepEd, at FTI. Ang BGC at Kalayaan Stations ay inaasahang magsisilbi sa mahigit 200,000 pasahero kada araw. Kapag fully operational, ang biyahe mula Valenzuela hanggang BGC ay bababa sa 29 na minuto mula sa dating 1.5 oras, habang ang Quezon City hanggang NAIA ay aabutin na lamang ng 35 minuto. Inondohan ang proyekto ng Japan International Cooperation Agency JICA at itinuturing na Project of the Century sa bansa dahil sa pagiging kauna-unahang underground railway system nito. Mas maaga nitong buwan, sinabi ng Bases Conversion and Development Authority, BCDA, na nilagdaan nila ang isang kasunduan sa Department of Transportation, DOTR, na nagbibigay ng right-of-way para sa 3 nakaplanong istasyon ng subway sa Bonifacio Global City, BGC. Nagkasundo ang BCDA at DOTR na magbigay ng right-of-way access sa Bonifacio Global City, BGC, Taguig, para sa 3 nakaplanong istasyon ng subway. Ang BCDA at Japan International Cooperation Agency JICA ay nakikipagtulungan upang i-develop ang mga lugar sa paligid ng istasyon upang maging sustainable mixed-use communities. Binigyang diin ng pamahalaan na ang pagseguro sa right-of-way ang pinakamahirap na bahagi, kaya malaking hakbang ang kasunduang ito upang hindi maantala ang proyekto. Samantala, inaasahan ang unang demo run o partial operation sa 2028, partikular mula East Valenzuela Depot hanggang Quirino Highway Station sa Quezon City. Ang kabuuang operasyon ng subway mula Valenzuela hanggang NAIA ay inaasahan sa pagitan ng 2032 at 2033. Ang 33 kilometrong underground railway ay may 17 stasyon na magdudugtong sa Valenzuela, Quezon City, Pasig, Makati, Taguig, Parañaque, at Pasay. Sa bilis na 80 km per hour, ang biyahe mula Quezon City patungong NAIA ay inaasahang magiging 35 hanggang 40 minuto na lamang. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 488.5 billion pesos, na may 26% completion rate as of November 2025, ayon sa Department of Transportation, DOTR. Ang Metro Manila Subway Project, MMSP, ay nagsimula bilang sentro ng Build program ng Administrasyong Duterte, kilala bilang Project of the Century. Ito ang kauna-unahang underground mass transport system sa Pilipinas. Kasabay nito, inaasahang magsisimula rin ang partial operations ng North-South Commuter Railway sa 2027 para sa rutang Valenzuela-Malolos, Bulacan, at sa 2028 para sa Malolos-Clark segment.
Valenzuela-Malolos segment ng North-South Commuter Railway, NSCR, ay nakatakdang magsimula ng partial operation sa huling quarter December ng 2027, layunin nito na mapabilis ang biyahe sa pagitan ng Metro Manila at Bulacan habang tinatapos ang iba pang bahagi ng proyekto. Ayon sa Department of Transportation, DOTR, 100% ng cleared ang right-of-way para sa Valenzuela-Malolos segment noong huling bahagi ng 2025. Tapos na ang paglalatag ng mga viaduct, elevated tracks, sa pagitan ng Malolos at Valenzuela, at nagsimula na ang paglalatag ng mga railway. Ang depo sa Valenzuela, kung saan itatabi at lilanggap ang mga train set, ay nasa higit 72% completion na noong 2024, dumating na sa bansa ang mga unang 8 car train sets mula sa Japan na gagamitin para sa proyektong ito. Sa oras na maging operational ang segment na ito, inaasahang mababawasan ang oras ng biyahe mula Malolos patungong Tutuban, kapag kumpleto na ang koneksyon, sa loob ng 35 minuto na lamang, mula sa kasalukuyang 1.5 oras. Ang North-South Commuter Railway, NSCR, ito ang kauna-unahang airport railway express sa Pilipinas, na magtatampok ng underground station sa Clark. Ang biyahe mula Buendia, Makati hanggang Clark Airport ay inaasahang aabuti na lamang ng wala pang 1 oras. Ang North-South Commuter Railway, NSCR, project ay isa sa mga pangunahing flagship infrastructure project sa ilalim ng Build program ng dating Administrasyong Duterte. Ito ay 147 kilometrong urban rail transit system na naglalayong i-connecta ang Clark International Airport sa Pampanga hanggang Calamba, Laguna.